Sa natin na ating Biblia sa unang Samuel, kabanatang 16. Mula sa talatang 12 hanggang sa 13. 1 Samuel chapter 16, verses 12 to 13. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ng Yahweh o ng kapangyarihan ni Yahweh. Mula nooy sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Tayo po'y tumayong lahat para sa panalangin ng kapatid. Tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat po, O Diyos, aming Ama sa langit, sa biyaya at pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang sa araw na ito, O Diyos, Amang Banal, patuloy ka po namin na sambahin, purihin, at pasalamatan. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa aming mga buhay, sa pagpapala mo, O Diyos, sa gawa ng aming kamay, gawa ng aming mga kamay, at maging sa pagkakaloob, O Diyos, Ama, ng lahat ng aming pangangailangan. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, samahan nawa kami, O Diyos, ng banal na Espiritu. At sa ganoon, Panginoon, ang banal na Espiritu ay siya magbigay ng tamang pangunawa. Ang banal na Espiritu magbigay ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo. Ang banal na Espiritu ay siya mangusap sa amin, uwi ng aming mga puso, at pasiglahin, O Diyos, ang aming pananampalataya. Salamat sa iyong mayamang awa, sa iyong masaganang habag, sa iyong dakilang pag-ibig, at sa iyong namamalaging katapatan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Purihin at sambahin ka, Diyos ng banal, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos ng Israel. Sa pamamagitan lamang ng iyong anak sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught his disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yours the kingdom, the power, and the hope. Yours the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Malakas na palakpakan sa Panginoon. Hallelujah. Ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay patungkol sa anointing of the Holy Spirit. Wala siyang masyadong eksaktong Tagalog, no? Dito sa ating binasa, sa magandang balita Biblia, buhusan mo siya ng langis o pahiran mo siya ng langis. No? Pahiran ng langis. Buhusan mo siya ng langis o pahiran mo siya ng langis, yun ay panlabas na aksyon o kilos, no? It's an outward act of inward reality, no? Merong ginagawa sa labas na nagsisimbolo o nag-i-indicate ang nangyayari sa loob. No? Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay bumababa sa tao na pinapahiran ng langis. No? Kaya sabi diyan, kinuha ni Samuel ang sungay na sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David
ng Espiritu ni Yahweh o ng kapangyarihan ni Yahweh. Mula noon, sa kanya na ang Espiritu. Mula noon, sa kanya na ang kapangyarihan ni Yahweh. O, ibig sabihin, ang pagpahid o pagbuhos ng langis ay tanda na yung tao na pinahiran o binuhusan ng langis ay nilukuban o pinuspos ng Espiritu o nilukuban o pinuspos ng kapangyarihan ni Yahweh, kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng Panginoon. At sa lumang tipan, ang mga tao na binubuhusan ng langis o pinapahiran ng langis ay tatlong kategorya, no? Mga nagiging hari, nagiging mga priest, sacerdote sa templo, naglilingkod, at yung mga propeta. Subalit tayo ay hindi na namumuhay sa ilalim ng lumang tipan. Tayo ay namumuhay na sa ilalim ng bagong tipan. Kaya sa pangalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 1, sa Magandang Balita Biblia, Second Corinthians chapter 1, sa talatang 21 at 22, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So sa Magandang Balita ay pinagkalooban ng Espiritu. Pero sa wikang Ingles, nabanggit yung salitang anointed, no? So verse 21, sabi rito, It is God who establishes us with you in Christ and has anointed us. So nawala dun sa pagkasalin sa magandang balita, no? Sabi rin lamang, siya rin ang humirang sa amin. So yun yung pagkasalin. Pero sa wikang English, batay sa salitang Grego, He has anointed us, no? it is God who establishes us with you in Christ and has anointed us, and who also has put His seal on us, tinatakan tayo ng Diyos, no? And who has also put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. Niligyan niya kami ng kanyang tatak, ang Espiritu nga, no, yung ating tatak. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak, pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Kaya sa bagong tipan, ang lahat ng tunay na mananampalataya ay anointed. Sa bagong tipan, ang lahat ng mananampalataya ay anointed. Can you say amen? Hindi kayo naniniwala eh. Ang bawat mananampalataya ay anointed. Amen? Sabi ko nga, walang eksaktong salin ito sa Tagalog eh. Sa lumang tipan, papahiran ka ng langis o bubuhusan ka ng langis na siya ay nagsisilbing tanda at patunay at katibayan na sumasayo ang Espiritu ng Diyos o nilulukuban ka ng Espiritu ng Diyos. Sa bagong tipan, bawat mananampalataya ay anointed ng Diyos. No? God has anointed every believer, every genuine believer
with the Holy Spirit. At kung sa lumang tipan, kailangan pa ng pagkilos o kailangan pahiram ka ng langis o buhusan ka ng langis. Sa bagong tipan, wala nang sinasabing gano'n na kailangan buhusan o pahiram ka ng langis. Ang sinasabi ng bagong tipan, ang bawat mananampalataya ay anointed ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay anointed ng Diyos ng kanyang Espiritu. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos sumasa iyo na. Ang Espiritu ng Diyos nasa atin na. At actually, hindi natin kailangan na pahiram tayo ng langis para masabi natin na nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Naintindihan mga kapatid? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, God has anointed us. No? God has already anointed us. No? It is God who establishes us with you in Christ and has anointed us. You are already anointed by God by His Holy Spirit. Amen? So sa lumang tipan, ang pagpahid ng langis o pagbuhos ng langis sa mga pinipiling tao, pinipili lang ni Yahweh, pinipili ng Panginoon. Sabi ko nga, hari, pare o saserdote o propeta, sa bagong tipan, lahat ng mananampalataya ay anointed na. No? So sa madaling sabi, hindi man tayo hari o hindi man tayo saserdote o priest, katulad ng sa lumang tipan, o hindi man tayo propeta, we are already anointed with the Holy Spirit. Naintindihan mga kapatid? Kaya nga, ang paguri sa atin, kasi yun yung significance ng anointing eh. God chooses, in the Old Testament, God chooses kings, priests, prophets, and anoint them with oil to signify that the Holy Spirit has come upon them. Though we are not priests or prophets or kings in the Old Testament sense, sa New Testament, tinatawag din tayong kings and priests eh. No? Kasi yun ang significance ng pag-anoint, yung pagpahid ng langis o yung pagbuhos ng langis. Sa unang Pedro, nababasa natin ito. Sa chapter 2, verse 5, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. So tinawag tayo mga paring itinalaga para sa Diyos. Amen? Ikausap ako rito. Kasi sabi nga natin, sino ang pinapahira ng langis sa lumang tipan? Pare o priest, hari, at propeta. Kategorya ng mga tao na pinapahira ng langis na nagsisignify na bumababa sa kanila ang Espiritu o bumababa sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, sa ganitong pananaw, sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2, verse 5, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos sa mga handog na espiritual, nakalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. At dito sa verse 9, sabi rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili,
mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. So, yung idea pa rin na we are the royal priesthood, no? Nandun. So, hindi man tayo literal na pare o saserdote katulad sa lumang tipan na kailangan natin magsilbi sa isang physical na templo. In a sense, in the New Testament, we are also priests. Pari din tayo, saserdote tayo, pero yung templo ngayon ay templong spiritual. Nasusundan mga kapatid. Nasusundan. At yung templong spiritual, yun ay nagaganap kapag tayo ay nagsasama-sama para sumamba sa Diyos. We become a spiritual temple. We become the temple of the Holy Spirit as we gather to worship God. So we are actually fulfilling our priestly duty, yung katungkulan ng isang pare, pero hindi na tayo nag-aalay ng mga hayop, kundi nag-aalay tayo ng mga handog na spiritual, nasusundan mga kapatid. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos sa mga handog na spiritual, nakalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ng Jesucristo. And then sa pahayag, ganoon din ang taguri sa atin, we are kings and priests. We are kings and priests. Pahayag, kabanatang 1, sa talatang 5 at 6, ang tinutukoy na umibig sa atin ay ang Panginoong Yesus, no? So, Revelation chapter 1 verse 5, yung pangalawang bahagi na lang ang babasahin ko. Inibig niya tayo. Sino umibig sa atin? Si Jesus. Amen? Kasi mula kay Jesucristo, yun ang una. Mula kay Jesucristo. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. So ano yung ginawa sa atin ng Panginoong Yesus? Ginawa niya tayong kaharian ng mga pare, no? Royal priesthood. So in a sense, we are kings and priests also. In the New Testament sense, we are kings and priests. As priests, we offer up spiritual sacrifices to God through the Lord Jesus Christ. And as kings, bilang mga hari, dapat tayo yung naghahari dito sa lupa. Kaya nga, diba lagi kong sinasabi, yung elemento ng dalangin na itinuro ng Panginoong Yesus sa mga alagad, your kingdom come. Dumating nawa ang kaharian mo. Kailan dumarating ang kaharian ng Diyos? Dumarating ang kaharian ng Diyos una kapag ang tao ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, ang kaharian ng Diyos ay sumasa iyo na. The kingdom of God is in you. Amen? Ang susundan mga kapatid, naghahari na ang Diyos sa iyo. At dahil naghahari ang Diyos sa iyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo na, nais ng Diyos na maghahari ka sa mundong ito. Hindi siya panghinaharap na realidad. It is a present reality. Pangkasalukuyang realidad siya. Naghahari ngayon ng Diyos sa mga buhay ng mga taong sumasampalataya sa Panginoong Yesus. At dahil naghahari ang Diyos sa pamamagitan natin sa ating buhay, dapat naghahari din tayo. Pinaghaharian natin ang kasalanan, pinaghaharian natin ang sanlibutan, pinaghaharian natin ang kahirapan.
Naghahari din tayo sa sakit at karamdaman. No? We're not supposed to be losers, but we're supposed to be winners. Can you say amen? Hindi ka loser, dapat winner ka. Amen? Dapat victor ka. Hindi ka victim, kundi victor ka. Amen? Dahil hari ka. Now, hindi na natin kailangan actually na pahiran tayo ng langis para masabi na tayo ay anointed by God. Because when you have placed your faith in the Lord Jesus Christ, you are actually anointed by God with the Holy Spirit. Sabihin mo nga, ako ay anointed. Hindi ka naniniwala. Ako ay anointed. Kahit si Lord Jesus Christ, hindi naman siya pinahiran ng langis eh. Pero yung, ano ba ibig sabihin ng Kristo? Ano ibig sabihin ng Kristo? Anointed one. No? Messiah, Christos, Messiah, means anointed one. Siya yung anointed one na inihula o na-prophesy, inihula, na-prophesy sa lumang tipan. Is the anointed one. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon sa Lucas, Kabanatang 4. Luke chapter 4. Sabi rito sa verse 17. Sabi rito, ibinigay sa kanya, sa Panginoong Yesus, binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hiniran niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At sinabi niya sa verse 21, sinabi niya sa kanila, ang Panginoong Yesus nagsasalita, ang kasultang ito na iyong narinig ay natupad na ngayon. So yung prophecy o hula na siya yung anointed one, naganap na. Noong basahin niya, no, yung talata na yun, pinapakilala niya ang sarili niya na siya na yung katuparan o siya na yung anointed one, siya yung katuparan nung inuhula o na-prophesy ay sa aklat ni Isaias. No? Nandito ba kayo mga kapatid? Saying, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Ang sabi ni Lord, He has anointed me. Yung word na anointed, ginamit niya. He has anointed me. Pinahiran ba siya ng langis? Binuhusan ba siya ng langis? Hindi siya pinahiran ng langis. Hindi siya binuhusan ng langis. Pero sabi niya,
The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. So Jesus, the anointed one. Jesus, the Christ. Jesus, the Messiah. Pinahira ng langis o binuhusan ng langis. Pero never mo makita na pinahiran nga o binuhusan ng langis si Jesus. No? God the Father has anointed Him, and God the Father has filled Him with the Holy Spirit. At ang sabi ng salita ng Diyos, yung pagpupuspos ng Diyos Ama sa Panginoong Yesus, pagpupuspos sa Kanya ng Espiritu Santo ay walang measure, walang sukat. Yeah? Without measure, He has filled His Son with the Holy Spirit without measure. Walang sukat. Kaya, kung tutusin, hindi mo na rin kailangan hingin yung sinasabi sa lumang tipan na double portion of the Holy Spirit. Nasusundan niya mga kapatid, sino yung tao na humingi ng double portion ng Holy Spirit? Sino? Si Elijah. Nagbabasa tayo ng Bible, bago dalhin sa langit si Elijah, si Elias, sabi ni Elisha, ang hinihingi ko ay double portion of your Holy Spirit. Double portion of your Spirit. Sabi ni Elijah o ni Elias sa kanya, Elijah, Elias, Elisha, Eliseo. Sabi ni Elias kay Eliseo, mahirap ang hinihingi mo. Pero kapag nakita mo ako, na tinangay, dinala sa langit, yung hinihingi mo o hinihiling mo, mangyayari. At nakita nga ni Eliseo o ni Elisha, na si Elijah ay tinangay, dinala sa langit. No? Kaya sabi niya, my father, tinawag niyang ama niya, si Elijah. Pero sa New Testament, hindi mo na actually kailangan hingin yung double portion kasi si Lord, ibigay sa kanya ang Holy Spirit, no? Nung siya'y puspusin ng Ama ng Holy Spirit without measure, walang sukat, walang limitasyon. At ano ba tayo? Tayo katawan ni Kristo. Amen? We are the body of Christ. We share actually in the same anointing. The same anointing of the Lord Jesus Christ, we share because we are His body. Siya ang ulo, siya ang pangunahin, tayo ang kanyang katawan, bahagi tayo niya, kaya yung anointing ni Lord sa atin na rin. Amen? Ang pagpahid ng langis sa bagong tipan, makikita natin parang sa mga may sakit. No? Parang sa mga may sakit. Kasi nga, hindi na kailangan ng literal na langis para masabi na ikaw ay anointed. Can you say amen? You just have to believe that you are anointed. Can you say amen? And tingnan natin yung purpose ng anointing. Yung dahilan bakit ikaw ay ina-anoint ng Holy Spirit. The same with the ministry or the works of the Lord Jesus Christ. So una, batay dito, the purpose of the anointing, bakit ba tayo ina-anoint ng Diyos, ng Espiritu Santo? Dito sa ating pinasa sa Lucas, yun na yung purpose ng anointing, no? Number 1, to enable you to preach the good news effectively. To enable you, the purpose of the anointing, to enable you to preach the good news effectively.
Sabi ng Panginoon, hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. So ikaw ay anointed ng Diyos, ng kanyang Espiritu Santo, para magkaroon ka ng kakayahan na ipangaral mo ang magandang balita ng epektibo. So hindi tayo magdidepende sa ating sariling talino o kakayahan. Hindi dahil sa magaling tayo sa bukadura. No? We have a good vocal gift. Magaling ang ating bukadura. Hindi dahil sa magaling tayo magsalita. Hindi dahil sa magaling tayo mangumbinsi ng tao. Kundi, ang Espiritu ng Diyos ang kikilos, gagalaw, magtatrabaho ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan natin. If we believe that we are anointed by God with the Holy Spirit to become effective in proclaiming the good news, hindi na mahalaga kung tayo ba'y aral o hindi. Hindi na mahalaga kung tayo ba ay trained o hindi. Ang mahalaga, paniwalaan mo at magsimulang kumilos ka. Paniwalaan mo na anointed ka na at magsimulang kumilos ka na magbahagi o mangaral na magandang balita. Amen? Hindi tayo magdidepende sa ating sariling kakayahan. Kaya nga tayo inanoint ng Diyos, ng Espiritu Santo, para ang Espiritu sa pamamagitan natin ang siyang kikilos. It is the Holy Spirit who will do, who will act, who will actually minister. Ang gagawin lang natin, buksan natin ang ating bibig. Open your mouth and proclaim the good news. Buksan mo ang iyong bibig at magsimula kang magsalita patungkol sa ating Panginoong Jesus. What is the good news? Ano ba ang good news? The good news is all about Jesus Christ. Amen? The good news is all about Jesus Christ. Ang magandang balita ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. It's all about the Lord Jesus Christ. Siya ay anak ng Diyos. Kung ka magpasimula, kakilala mo siya. Si Jesus ay anak ng Diyos. It's all about the Lord Jesus Christ. Anong ginawa ni Lord Jesus Christ? Anong ginawa ni Lord Jesus Christ? Nung narito siya sa lupa, anong ginawa niya? Nangaral, nagturo, nagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga simbala. It's all about the Lord Jesus Christ. Si Jesus ay anak ng Diyos, siya na parito sa lupa, sinugo ng Ama, nangaral siya, nagturo siya, nagpagaling siya ng mga may sakit, gumawa siya ng mga himala, mananampalataya ka, may sakit karamdaman ka, pagagalingin ka ng Panginoon dahil siya ay buhay. Amen? Complicated ba siya? Mahirap ba siya? Nag-ausap ako rito. Complicated ba yon? Mahirap ba? Gumagawa siya ng himala nung siya narito sa lupa. Kung mananampalataya ka, gagawa ng himala si Jesus sa buhay. And then, ano ginawa ni Lord? Nalay niya ang kanyang buhay sa krus upang tayo ay tubusin
sa ating mga kasalanan. Tayo ay palayain ni Jesus sa ating mga kasalanan. Tayo ay patawarin ni Jesus sa ating mga kasalanan. Kasi yun yung dahilan bakit siya namatay. Ba? To redeem us from sin. To save us from sin. To forgive us of all our sins. Bukod tangi na magandang balita na ipahayag mo na si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Dahil alos lahat ng tao naniniwala na sila dapat ang magbayad sala. Ibig sabihin, kung ang tao kaya niyang bayaran ang kanyang kasalanan, hindi na dapat namatay si Jesus sa krus. Nasusundan mga kapatid. Isip kayo. Kung kaya mong tubusin ang iyong sarili sa kasalanan, hindi na siya dapat namatay sa krus. So, ang kaisipan ng tao, halos lahat ng reliyon, ganun eh. Yung tao mismo ang magbabayad sala. It is man who will atone for your sins. Ang magandang balita nagsasabi si Jesus. It is Jesus who died as our atonement. Siya yung nagbayad sala. Para ang sino mang tunay na sasampalataya sa Panginoong Jesus, everyone who truly believes in the Lord Jesus Christ will be forgiven. Lahat ng kasalanan ay patatawarin ng Diyos dahil namatay si Jesus para sa kanya. Amen? Amen? Kung sasampalataya siya sa Panginoong Jesus. So pag hindi siya sumampalataya sa Panginoong Jesus, ano siya? Ang tao na hindi sumampalataya kay Jesus, ano siya? Ano siya? May kausap pa ako ito. Makasalanan pa rin siya. Amen. Kasi walang sino man sa tao ang pwedeng mag-atone para sa kanyang kasalanan, magbayad sala sa kanyang kasalanan. Nobody is qualified. Wala ni isa man. Paano mo tutubusin ang iyong kasalanan kung hindi ka qualified? Kaya nga, pinadala ng Ama si Jesus para siya ang tutubo sa iyong kasalanan. Amen. Nandito kayo? Kaya nga, ang picture natin, yung larawan, batay sa Biblia, mga alipin tayo eh. That's the picture of the New Testament. Tayo ay mga alipin. And sabi sa Bible, alipin tayo ng kasalanan. So, paano mo matutubos ang iyong sarili kung alipin ka? Are you following? Nasusundan. Mga kapatid, hindi mo matutubos ang iyong sarili kasi ikaw mismo ay alipin. Kailangan mo ng tutubos sa'yo. At sino ang tumubos sa'yo? Si Jesus. Walang iba, kundi si Jesus. Napakagandang balita. Ikaw na tao na makasalanan, hindi mo kayang tubusin ang sarili mo dahil alipin ka ng kasalanan. Pero ang Panginoong Yesus namatay sa krus para tubusin ka. Kaya yun nga ang sinasabi, ang dugo niya ang ipinatubos sa atin. Di ba? Yun ang sinasabi, tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Amen. That's good news. Magandang balita yun kasi wala na isa man sa tao pwedeng gumawa. First Peter, anong sabi sa First Peter? Chapter 1,
Pakalawang bahagi na lang ng verse 18 and verse 19. 1 Peter 1:18-19. Sabi rito, tinubos kayo, bawat mananampalataya ang kinakausap dyan, tinubos kayo, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ang ipinantubos sa atin ay dugo ni Yesu Kristo. Kaya sino man sumasampalataya sa Panginoong Yesus ay tinubos na sa Kanya sa kasalanan, tinubos na sa kasalanan at pinatawad na sa lahat ng Kanyang mga kasalanan. Again, the question is, komplikado ba? Mahirap ba? May kausap ako rito. Mahirap bang sabihin na namatay si Jesus para sa iyo? Mahirap bang sabihin na ang dugo ni Kristo ipinantubo sa kasalanan mo? Meron bang sabihin? And then ano pa? Si Jesus ay inilibing at muling nabuhay, buhay ng Panginoon. At sabi nga ng salita ng Diyos, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso at siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, ano ang kaligtasan? Believe in your heart that Jesus died and rose from the dead and confess with your lips that Jesus is Lord. Pahayag mo na si Jesus ay Panginoon. Amen? Amen? Panginoon nino? Panginoon mo. Panginoon ang iyong buhay. Jesus is your Lord. Jesus is my Lord. That should be your confession. Si Jesus ang Panginoon mo. Amen? Amen? At pag sinabi mo si Jesus ang Panginoon, pag sinabi mo si Jesus ang Panginoon, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi mo na si Jesus ang Panginoon, ano ibig sabihin nun? Siya ang nasusunod sa buhay mo kasi siya yung Panginoon mo eh. Dati alipin ka ng kasalanan. Sino sinusunod mo? Kasalanan. Sarili. Mare, si Satanas. Susunod mo rin. Mare. Pero kahit hindi umiksena si Satanas, mapapahama ka pa rin kasi sino sinusunod mo? Kasalanan. Alipin ka ng kasalanan. Sino sinusunod mo? Sarili mo. Sarili mong kagustuhan. Yan sinabi mo, si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Panginoon mo. Amen? Ano sinasabi mo? Si Jesus ang nasusunod sa buhay mo. Kasi Panginoon mo siya. Dahil kung hindi si Jesus ang nasusunod sa buhay mo, baka ikaw pa rin ang Panginoon ng buhay mo. Naintindihan mga kapatid? In every area of life, lagi mo sinasabi, Lord, ito ba yung will mo? Ito ba yung kalooban mo? Kasi siya Panginoon mo eh. Ito ba yung kagustuhan mo, Panginoon? Ito ba yung nais mo, Panginoon? Ito ba yung kalooban mo? Kasi Lord mo siya. Yun ang ibig sabihin, papahayag na yung mga labi na si Jesus ay Panginoon. Amen. Kasi maraming pinapanginoon ng tao, di ba? Dito kayo. Maraming dinudiyos ang tao. Maraming pinapanginoon ng tao.
Kaya nga ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay realistic. Hindi siya tawag dito. Hindi siya nag-sugarcoat. Ang Bible, hindi siya nag-sugarcoat. The Bible is realistic. What the Word of God says is real. What the Word of God says is true. The Word of God does not sugarcoat anything. Balik tayo sa yung kategorya ng mga tao na binubuhusan ng langis sa lumang tipan. Ano yun? Pare, hari, propeta. Ang New Testament, tinawag tayo kings and priests, pero hindi tayo tinawag na prophets. Although may mga propeta sa New Testament. Pero meron din tayong prophetic voice. Meron tayong prophetic voice. Ibig sabihin nun, yung tinig natin pwedeng maging prophetic. Sa lumang tipan, ang mga dinidenounce, ang mga propeta, yung social injustice, yung pang-aapi sa mga mahihina, mga mahihirap, mga walang kaya, gagalit ang Diyos. Kapag yung mga mahihina, mga mahihirap, mga walang kaya, no? The poor, the weak, the powerless, naapi. Galit ang Diyos doon. Basahin natin ang lumang tipan. Maraming salita ng Diyos laban doon sa social injustice. Ang nagmamalabis si mga may kapangyarihan na babayaran ang mga hukom. Lumang tipan pa yan eh. Hindi pa tayo malay maging tao. God will use the prophets to denounce those injustices na yung mga huwes na bribe, nasusuhulan. These were all denounced by the prophets. No? O tayo, hindi man tayo propeta, may prophetic voice tayo. So, pwede tayong magsalita laban sa mga injustice, kawalan ng katarungan, pagmamalabis ng nasa katungkulan, pag-aabuso sa kapangyarihan. We can raise our voices as a prophetic voice against any kind or any form of social injustice. Ano mga tao ba ng Diyos sa lumang tipan? Mga tao, mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Mababasa mo ba na sila ay walang katiwalian? Kausap ko kayo. Mababasa mo ba sa lumang tipan yung mga tao ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, walang katiwalian? Hindi nga nagsisugarcoat ang Bible. It is a realistic literature. Kung ano yung baho, kung ano yung kasalanan ng mga tao ng Diyos sa lumang tipan, mga lingkod ng Diyos, isinisiwalat ng Bible. Amen? Hindi pinagtatakpan. Nandito kayo? O kaya nga nababasa natin eh. Naintindihan natin. Mga pinili sila ng Diyos, mga lingkod sila ng Diyos. Pero nagkamali, nagkasala. Hindi tinago ng Bible. Diba? Hindi sila present ng Bible na perfecto. Are you with me? Kung ano yung kahinaan, kung ano yung kasalanan, kung ano yung mga kinabag sa kanila, isinasalaysay ng Biblia para tayong babasa, ano? Matuto tayo. Amen? Na kahit lingkod ng Diyos, kahit ginagamit ng Diyos,
pwedeng pwede magkasala, pwede magkamali, pwede gumawa ng katiwalian. There is no sacred cow in the Bible, no? There is no sacred cow. Ano yung sacred cow? Kasi sa India, yung baka ay sinasamba, di ba? Yung baka, yung Diyos nila, kaya sacred cow eh. Sinasamba nila yung baka eh. As the Bible, there is no sacred cow. Kahit hari ka, kahit propeta ka, kahit anong lingkod ka ng Diyos, nagkasala ka, nagkamali ka, mababasa ang ginawa mo, ang kasaysayan mo. Para yung mga babasa, katulad natin ngayon, nagbabasa tayo ng Biblia, matuto tayo at hindi na tayo gumaya sa mga pagkakamali nila. Amen? Amen? Diba? Hindi nagsusugarcoat ang Bible. Kaya, ang mga tao, maraming pinapanginoon, maraming din ng Diyos. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 8, diba? Verse 5, kahit na may tinatawag na mga Diyos, ano sabi? Isip pa ba diwa, no? Isip pa, isip. Ano sabi rito? Kahit na may tinatawag na mga Diyos, marami palang mga dinil-Diyos eh. Maraming dinil-Diyos ang tao. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at lupa, at may mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Realistic ang Bible. Sabi ng Bible, ang tao maraming ginudiyos, maraming pinapa-Ginoon. O yung mga nasa katungkulan, ano ginudiyos sila? O pera, kasi gahaman sa pera. Yung mo, senador ka, congressman ka, parehas naman sweldo nun. 300 plus thousand per month. Sweldo ka ng 300,000 per month. Magnanakaw ko pa ba sa gobyerno? Magnanakaw ko pa ba sa gobyerno? Si Brother Eric, realistic eh. Mga politika, magnanakaw pa rin. Ang laki na ng sweldo eh. Eh bakit? Kasi yung Diyos, pinapanginoon ang pera, hindi si Jesus. Kapag si Jesus ang Panginoon mo, siya susundin mo. Ako, natatakot ako sa anak ko eh. Baka lamunin din ang sistema. Baka maging corrupt din. Di ba? Sa ngayon, hindi. Di siya corrupt. Matuwid siya. Sobra nga eh. Pagiging matuwid eh. Pero mo yung sweldo niya, pinapamahagi niya sa leader niya. Sabi ko, ang hirap maging congressman. Lagi kang puyat. Hindi ka na nga makauwi sa bahay, tapos pamimigay mo na yung pera mo. Sasabihin naman anak ko, saan mo gusto ibigay sa'yo? Kahit ama ko, hindi ako makahirit eh. Sabi ko, pambira ito, anak ko, sobra bagpit. May nilalapit ako, wala, hindi ako pinapansin. Bahala sa buhay niya. May Panginoon naman, amen? Pero natatakot din ako, baka in the future, maging corrupt din siya. Bagay, mapipiyayaan ako. Sa guwalo, nangangaral pa ng salita ng Diyos na umukonsinte, ano? Huwag ka na lang magtanong, ano? Saan to galing? Tanggapin mo na lang.
Kaya, nakakatakot yung mga nagbabanal-banalan, matakaw sa pera, sa gahaman sa pera, kinakalakal ang pangalan ng Diyos, pero magnanakaw din pala. Nung nangaral ako sa Kaohsiung, sa Taiwan, sabi ko, alam nyo, sabi ko sa mga OFWs, alam nyo, maganda yung pinagpapala kayo ng Diyos. Alam nyo, maganda yung niingatan kayo ng Diyos. Pero sa isang bagay kayo lubos na magpasalamat. Isang bagay ang lubos na kayo magpasalamat. Ano yun? Yung hindi kayo nagkakasala sa asawa nyo. Pinangaral ko sa kanila. Kapag nagagawa nyo, nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, hindi kayo nagkakasala sa asawa nyo, yun ang ipagpasalamat nyo. Amen? Kasi kawawa yung mga, mga Pilipina, nasa abroad, mga may asawa sa Pilipinas. Nakikipag-boyfriend, may mga kalaguyo na mga foreigners. Isang member ko napunta ng Singapore 4-5 years siya ron. Sabi niya, Pastor, mga Pilipina, pagdating ng gabi, kita mo, dami mga boyfriend na iba't ibang lahi. May mga asawa sa Pilipinas. Isang bagay na dapat mong ipasalamat kung OFW ka, hindi ka nagkasala sa asawa mo. Amen? Dito kayo. Isang bagay na dapat natin ipagpasalamat, hindi tayo katulad ng mga politiko magnanakaw. Amen? Pinapasalamat nyo yan. Mahirap man ako, hindi ako katulad ng isang politikong magnanakaw. Lumalaban ako ng patas. Pasensya na kayo, ha? Kasi siya yung nakikita ko, tulad ni Brother Eric, kung magtrabaho. Trabaho kalabaw. Trabaho kalabaw si Brother Eric. Nakita niyo na ba kung kilos lumalaw yan? Trabaho kalabaw. Umalaban ng patas. Pagtitingin ka kasi dun sa mga sila kasi example ng mga politiko, ang daming pera eh. Mamahali ng lahat ng gamit. Di ba? Pero pagpasalamat mo, hindi ka katulad nila na magnanakaw. Amen? Sabihin mo nga, ako'y hindi magnanakaw. Salamat sa Diyos. Hindi kayo masaya. Ako'y hindi magnanakaw. Salamat sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, to become effective in proclaiming the good news, diba? Nasa ulang ano pa lang tayo. Purpose of the anointing, to enable you to preach the good news effectively. So, hindi mo kailangang maging matalino. Actually, hindi mo kailangan mag-train. Huwag ka magdidepende sa talino mo. Diba? Sarili mo kakayahan. Anointed ka ng Holy Spirit. Just believe. You are anointed by God. You open your mouth and begin to proclaim the good news. Can you say amen? Ang hina na ng amen nyo. Gutom na ba kayo? Sa isang punto pa rin tayo eh. So praise God. Susunod na linggo na lang. Amen? Ang pinag-uusapan natin, let's just summarize. You are already anointed by God.
anointed by the Holy Spirit. Believe it. And the purpose of the anointing, number one, doon pala tayo sa unang punto, no? To enable you to preach the good news effectively. Ano yung purpose o layunin? Ba't ka in-anoint ng Diyos? Para bigyan ka ng kakayahan, pangaral, ang magandang balita ng epektibo. And the good news is all about the Lord Jesus Christ. His nature, siya'y anak ng Diyos, siya'y Diyos. His ministry, maaral nagturo, nagpagaling, gumawa ng mga himala, His sacrifice, namatay sa krus, para tayo tubusin sa kasalanan, His burial and resurrection. Siya'y nilibing at siya'y muling nabuhay. Buhay ng Panginoon. Diba? Kung ipapahayag na yung mga labi na si Jesus ay Panginoon, mananalig ka ng buong puso. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Maliligtas ka. Pahayag mo, buhay si Jesus. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Amen? Patumayo tayong lahat, mga kapatid.